shepherd of my soul. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Napakabilis ng paglipas ng araw. Muli sa araw na ito ay wini-welcome ko kayo sa ating programang Word for Today. At tulad ng dati, tayo po ay makakarinig ng sariwang mensahe ng salita ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulayan mula po sa Biblia. At bago natin basahin ang talata ng ating pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito, may I request everybody to bow down our head for a moment of prayer. Ama naming Diyos, muli kaming nagpapasalamat sa pribilehyo na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Minsan pa ay kami ay magbubulay-bulay ng iyong mga salita sa araw na ito. Bine-welcome po namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at inihiling po namin kami patnubayan, gabayan, magmula sa simula hanggang sa matapos ang mensaheng ito. Holy Spirit, have your way. Bless your people today and bless your servant. And this is our prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. So ang ating pong talata na pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay ating pong matatagpuan sa Philippians chapter 3, verse 13. Very familiar verse sa lahat ng mga mananampalataya. Ang sabi po ng Philippians 3:13 sa New King James Version, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead. So ang talata pong ito na ating pong nabasa ay isa sa mga principle na ibinigay po sa atin ni Apostol Pablo para po yung mga mananampalataya na nakakaranas ng mga problema, mga pagsubok sa buhay ay makapag-move forward tayo. Marami hong Kristiyano na kapag nagkaroon ng problema, ito man ay malaki o maliit na problema, ay hindi naman lahat. Yung iba mabilis makapag-move forward. Pero may ibang Kristiyano na hindi agad nila ito matanggap at sila ay lalong nakakaroon ng malaking problema. So sa araw pong ito ay atin hong pagbubulay-bulayan ang mga halimbawa sa Biblia na mga Kristiyano din na nakaranas din ng mga ganyang problema. Pero meron ho silang mga step na ginawa na makakatulong po ito sa atin upang tayo po ay makapag-move forward. So ang mensahe po ng Diyos sa araw na ito ay pinamagatan ko pong Stop Living the Past. Sapagkat yan po ang binigay po sa ating advice ni Apostol Pablo. Tayo daw po ay mag-stop living the past. Ang nakaraan ay nakaraan na, ay atin na daw pong itigil ito. Sapagkat hindi ito makakatulong sa ating paglalakbay bilang mga mananampalataya. Sabi po ng isang quote dito, if you stay long on that situation, it will cause to lose your direction to the plan of God in your life. So yun pong mga Kristiyanong ang tagal makamove on sa problema na kanyang hinaharap, ito po ay nakokos sa kanyang buhay na yung iba hindi na nga ho nagpapatuloy sa pagdalo sa gawain. Yung iba na tinawag ng Panginoon sa kanyang paglilingkod bilang pastor ay hindi na ho nagpatuloy. So ito ho ay nakaka-distract kapag tayo po ay hindi agad nakapag-move forward. Kaya ang goal po ng mensahe na aking pong tatalakayin sa araw na ito, our goal in this message is to help people to move forward on the plan of God He wants you to be. So ito pong mga puntos na aking tatalakayin ngayon ay makakatulong sa bawat mananampalataya na maaaring sa kasalukuyan ay relevant sa inyo ang mensahe na aking mga tatalakayin. So sa araw na ito ay meron po mga katanungan. Ano-ano bang mga bagay ang dapat na nating kalimutan sa panahong ito? At ano-ano din ang mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin para ma-achieve natin yung napakagandang pangarap ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ayan po ninyong bumanggit ako ng mga ilang mga pangyayari sa Biblia na kung saan po ay kapupulutan po natin ito ng aral. Ito pong ating kwan ay gumagalaw nang wala sa panahon, okay?
Meron po ako ditong 7 mga pangyayari sa buhay po ng mga tao na ito po ay maaari yung ilan dito ay nangyayari sa buhay mo, pero maaari yung iba dito sa babanggitin ko ay nangyari naman sa ibang tao. Okay? Number 1, tulad po ng rejected by parents. May mga tao po magmula pagkabata ay lumaki na rejected sila ng kanilang mga magulang. So ito po ay isa ring trial, so isa din po itong pagsubok. Yung pong pagkawala ng ating mga mahal sa buhay. May mga tao pong hindi agad makamove kapag sila ay nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Meron namang mga kadalagahan na nabigo sila sa kanilang mga naunang kasintahan. Ito po ay masakit din na karanasan sa buhay. May mga tao pong binubuli, bullying by other people. Meron po akong nakita nung isang araw na nung una yung babaeng ito ay napakatabang bata. Pero nung makita ko makalipas ang isang taon, nakita ko ay napaka-sexy na. At nung akin pong itanong kung bakit siya ay ngayon ay napaka-sexy na, ay sabi po ng dalagita, siya daw po ay binubuli sa eskwelahan dahil siya napakataba. Ay di, nagpa-sexy nga naman. So, problema din ito ng maraming kabataan. Meron namang karanasan na nagpautang ka, napakalaki ng iyong ipinautang na pera sa iyong kapwa pero hindi ka nabayaran. So ito ay isang malaking problema rin na minsan ay hindi po ito ma-overcome ng mga tao. You are traitor by close friend. Ikaw ay hinudas ng iyong malapit na kaibigan. Ito ay isa ring problema na pangkaraniwan na nararanasan po ito ng maraming tao. Yung pong pangarap natin sa buhay na hindi nagkaroon ng katuparan. So ito pong binanggit ko na ito po ay mga pangkaraniwang problema na nangyayari po sa lahat ng tao. Pantay-pantay. Maaaring yung iba ay naranasan yun, pero yung iba naman yung naranasan niya. So sa araw pong ito ay 3 lang ang pinili ko. Doon po sa akin tinalakay na 7 yun. Pumili po ako ng 3 na kapupulutan po natin ng aral. So, simulan na po natin para tayo po ay makapag-move forward. Ang napili ko pong una dito po sa 7 ito ay yung pong losing of loved ones. Ito po ay isang pagsubok na ito po ay hindi may iwasan. Inevitable po ito dahil lahat ng tao ay nawawalan na meron po tayong mga kamag-anak o mahal sa buhay na namamatay. At ito po ay programa po ito ng Diyos. Pero kahit alam natin na God has appointed to all men to die once, ay talagang kapag namatayan ka, yung lalong-lalo na kung siya ay mahal na mahal mo, ay marami pong mga tao ang hindi nakaka-move forward sa pangyayari ito. So dito po, ang nais ko pong gamitin na halimbawa ay yung pong kwento po ni Haring David. Si Haring David po ay alam natin na siya po ay isa pong lingkod ng Panginoon na masasabi ko po na nabigyan po siya ng opportunity ng Panginoon ng napakaraming mga privilege. Pero in spite na siya po ay nabigyan ng magandang position, ang sabi po dito sa 2 Chronicle, sa 2 Samuel, chapter 12, 7 and 8, ito po yung nag-uusap po si Prophet Nathan at saka po si David. During that time na ikinukorek po ni Prophet Nathan si David doon po sa nagawa niyang kasalanan. At ang sabi po, ayon po sa pag-uusap, sabi po ni Prophet Nathan sa kanya, ay ikaw yung tao na kinukwento ko, na inagaw mo yung kaisa-isang hayop na pinapatay mo, yung sa kapitbahay, ikaw yun, tinutukay ko. Sabi po ni Prophet Nathan kay David, the Lord, the God of Israel, says, I anointed you as a king of Israel. I save you from the power of Saul. I give you your master house of his wives and the kingdom of Israel and Judah. And if that have not been enough, I would have given you much more. Dito po ay makikita po natin na si David ay larawan po ng isang lingkod ng Panginoon na binigyan po ng Diyos ng pagkakataong maging pastor, binigyan po siya ng kayamanan, ibinigay po sa kanya ang maraming mga bayan, maraming pagpapala. Pero sabi po ng prophet sa kanya, in spite of that, marami pang ibibigay sa iyong Panginoon. Pero bakit mo sinayang yung pribilehiyo na ibinigay sa iyo ng Diyos? So to make the long story short, ito po si David ay nagkasala po ito kay Bathsheba. Ito po yung konteksto ng aking kinukwento po sa inyo. Kahit na ho siya isang anointed king, isa ho siyang dalubhasang soldier,
talaga hong very successful po siya na soldier, ay isang araw ho ay nasalisihan ho siya ng kaaway at siya ho ay nag-commit ng adultery kay Bathsheba. Ito po yung konteksto ng 2 Samuel 12:7 and 8. Now, makikita po natin, nung siya po ay kumpronta ni Nathan, sinabi po ni Nathan kay David na ikaw ay patatawarin ng Diyos sa nagawa mong kasalanan yan, pero yung iyong anak, magiging anak ay mamamatay. At ito po yung konteksto na akin pong babasahin sa inyo dahil to make the long story short ay yung pong anak ni David na mahal niya ay namatay. Ito po yung sinasabi kong losing loved ones. Mahal na mahal ni David yung anak niyang yun, pero ito po ay nagkaroon, una siya po ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. At ang sabi po ng Biblia, dahil mahal na mahal ito ni David, si David po ay nagfasting. At mababasa niyo po sa Biblia na kadalasan kapag ginagamit yung prayer and fasting, ito po ay tinutugon ng Diyos ang kahilingan ng mga nagpe-prayer and fasting. Ito lamang ang record sa Bible na mababasa po ninyo na nananalangin at nagpapasting na hindi po ibinigay ng Diyos ang request. Ito pong karanasan po ni David. Kasi makikita po natin, kung binasa po natin dyan sa 2 Samuel 12:21-23, makikita po natin na namatay po yung ipinagpipray po ni David, yung kanyang kaisa-isang anak. On the 7th day, nung ito po ay buhay pa, ay sabi po ng Biblia, ay hindi ho kumakain si David. Siya ho ay nagpapataripa, nananalangin, umiiyak, nagpasting ho siya ng 7 days para hilingin sa Diyos na yung kanyang kaisa-isang anak ay mabuhay. Pero hindi po ito napagbigyan ng Diyos. Sapagkat from the very beginning, nasabi na ho ng Diyos na mamamatay yung kanyang anak. At ang gusto ko pong mapansin natin sa istoryang ito, ay nung buhay pa ho yung bata, nung nasa malubhang karamdaman, hindi ho kumakain, umiiyak, lungkot na lungkot ho si David. Pero nung mamatay na ho siya after 7 days, ang sabi ho ng Bible, sabi po ng advisor ni David, "We don't understand you," they told him. "While the child was still living, you weep and refuse to eat. But now that the child is dead, you have stopped your mourning and eating again." David replied, "I fasted and wept while the child was alive. For I said, perhaps the Lord will be gracious to me and let the child live. But why should I fast when he is dead? Can I bring him back again? I will give to him one day, but he cannot return to me." So makikita po natin, ito pong kwentong ito ni David ay kabaligtaran po ito sa nangyayari sa atin ngayon. Kasi sa kapanahonan ho natin ngayon, mapapansin ho natin yung ating mga mahal sa buhay, ay kapag nung sila ho ay nabubuhay pa, ay kahit man lang ho isang kapirasong mamahaling cake, hindi ho nating mabigyan. Ay, pero kapag ho namatay naman, abay napagkamamahal na bulaklak ang ating hong ibibigay, kung kailang hindi na ho niya maaamoy ang bango no sampagita. Pero nung nabubuhay pa, ay wala ho tayong binibigay na mamahaling mga bagay doon sa ating mga mahal sa buhay. Dito po, mapapansin po natin yung lesson na habang ang tao po ay buhay pa, makikita niyo po ito yung ginagawa ni David. You give the best. Ibigay mo na yung pwede mong ibigay sa kanya. Hindi, nangyayari ho sa atin, pagka ho may trangkaso, saka natin ibibili ng Mirinda saka ho ng Pepsi, ay makakainom ka ho yung masama ang lasa. Kaya makikita po natin dito sa istorya ni David na baliktad ho Si David, as long na buhay pa yung kanyang anak, siya ho ay nag-aayuno, siya ho ay nagmamalasakit. Pinapacheck up niya ho ito, pinapadoktor niya ito, gusto niya hong mabuhay. Ibinibigay niya ho yung the best. Pero makikita po natin, noong ang bata ay mamatay na, sabi po ni David, bakit ako'y magpapasting pa? Siya ho'y nagsaya. Siya ho ay nag-ahit at siya po ay nagbalik, inayos niya kanyang sarili at siya po ay muling kumain at bumalik siya sa normal na buhay. Ito po yung larawan ng tinatawag na pagpatay na, patay na Sabi ho ni David hindi na naman yan babalik. Ba't ako'y magluluksa pa ng magluluksa? Ay sa atin ho ngayon kahit nung matagal na hong patay, nagluluksa pa rin. Hindi pa rin makamove forward. Dito po ay makikita natin na tayo po ay binigyan ni David ng isang napakagandang halimbawa na dapat ho nating matutunan. Ang isang tao ho na mahal natin, habang buhay pa, mahalin na natin. Ibigay na ho natin yung the best. Kasi
Hindi ho yung pagka kung kailang nasa kabaong na, saka ibibili ng pagkamamahal ng mga halamang pagkalalaki, hindi na ho yan maaamoy noong namatay nating mahal sa buhay. Kaya, kaulapitin mo kapatid, sabihin mo ako habang buhay pa, ipakainin mo na ako ng masarap. Hindi yung kung kailang ako may sakit, saka mo ako dadalhan ng merienda, kung ano, dadalhan mo ako ng mga apple, ay makakain ko kayang apple, ay may nakasaksak sa aking bibig dahil ako ay tinubuhan. Makikita ho natin yung ating mga ginagawa ngayon sa ating mga mahal sa buhay ay kabaligtaran sa ginagawa ho ni David. So si David, nung mamatay na ho yung anak, move forward na ho siya. Past is past. Kaya nga sabi ho ni David, magkikita na lang kami isang araw doon sa langit, but he cannot return to me. Hindi na siya babalik. So I need to move forward. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, forget what is behind. Do not live behind. Or the past. Kasi past is past. So, maganda po. Ito pong iniwang halimbawa sa atin ni David nung mamatay po yung kanyang anak. Ito po yung aking point number 1. Mabilis si David na nag-move forward. Pagkatapos nung mamatay na, move forward na ho siya. Okay? Hindi na daw may ibabalik pa yun. Pero, habang buhay pa, yung inyong mga kasamahan diyan na walang makain, ipakainin nyo na ng masarap. Ibigay nyo na yung the best. Sa ating mga asawa, yung mga maliligalig nating asawa, ibigay na ho natin yung the best. Yun ho ating mga kaibigan na talaga ho mga pasaway, ibigay na rin ho natin yung the best. Isang araw ho kasi, talagang whether they like it or not. Una-una lang ho yan. Pero, huwag naman ho yung kung kailan sila ay nakalatag na, hindi na ho makasubo, hindi ho makakain, saka natin dadala ng masasarap, ng mga chocolate. Hindi ho yun. Habang malakas pa, ibigay na ho natin. Ito po yung aral na natutunan ko dito po sa istorya ni David at saka ng kanya pong anak. Ito po yung losing your loved ones. We need to move forward very fast. Okay? Pangalawa po ay yung tinatawag na frustration in life. Yung pagkabigo sa buhay. Ito po ay, ang example po natin dito ay si Prophet Samuel. Si Prophet Samuel po ay sa 1 Samuel 16:1, pag binasa ho natin doon, sabi ho ng Bible, "Now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go, I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons." Dito po ay, ito pong si Prophet Samuel, alam nating lahat ang kwento nito, siya ho yung nag-anoint kay Prophet, ay kay Saul, para maging hari ng Israel. So maganda ho ang kanyang pangarap kay Saul. Masayang-masaya ho siya dahil nakapag-install siya ng kauna-unahang hari ng Israel. Pero siya ho'y nagluluksa kasi ito hong kanyang na-install na hari ay hindi ho sumunod sa kautusan ng Diyos. Kumbaga ay na-prostrate ho si Prophet Samuel dahil yung inaasahan niya doon sa hari ay hindi ho nagkaroon ng katuparan. So prostration po yan. At dahil doon sabi ng Panginoon, hanggang kailan ka magluluksa sa yang kay Saul na yan? Pinaltang ko na yan. Finish na chat finish, may kapalit na yan. Pumunta ka na doon si Jesse at si David nang ipapalit ko diyan. Okay? So, dito po ay makikita po natin na ayaw ho ng Diyos na matagalan tayo sa pagluluksa. Sa mga bagay na ganyan. Kung mga pasaway, dahil pasaway itong si Saul, pinalta na agad ho ng Diyos yan. Ganyan ho kabilis ang Panginoon. Pag ikaw ay pasaway, kaya ikaw pastor, napasaway ka, huwag kang mag-expect na tatagal ka pa dyan. Isang araw, may kapalit ka na. Magbago ka na. 2021 na. Huwag kang maging pasaway sapagkat dito po sa istorya natin binasa, sabi po ng Panginoon kay Samuel, meron ng kapalit yan, si David. I-anoint mo na yan. Tapaltang ko na yan. Kaya winawarningan ko yung mga pastor diyan, ng mga pasaway sa GILGM. Huwag kang mag-alala. Hindi si Bishop ang mag-aalis sa'yo, si Lord. Si Lord ang nag-aalis ng mga pasaway. Okay? So, kaya ito pong frustration ay isa po itong problema na kung minsan hindi ho mo-overcome ng mga Kristiyano. Meron ba kayong mga pangarap sa buhay na hindi nakakaroon ng katuparan? Palagay ko, halos lahat po ng tao ay may ganitong uri ng karanasan sa buhay. Ito po yung nangyari kay Prophet Samuel. At ang siya po ay inutusan ng Panginoon na mag-move forward agad. Finish na finish, tapos na yan. Huwag ka nang magdamdam. Palitan mo na yan at yan ay hindi na ako nalulugod sa mga ginagawa niyan. Okay? So, may naalala akong isang kwento yung aking kamag-anak could you imagine, frustration din ito. Could you imagine, sila ay 8 years na magkasintahan.
8 years na magkasintahan. Ngayon, nung ikakasal na, ready na ang lahat eh. Ikakasal na sila mga ano na lang eh, mga 2 days na lang ikakasal na. Pero mo, nung malapit ng kasal eh, nagtapat ho yung lalaki sa babae. At sinabi ho ng lalaki, doon sa babaeng mapapangasawa niya, na hindi siya tunay na lalaki. O ba, ito medyo, kumbaga sa ano, malaking issue ho ito. At to make the long story short, hindi ho natuloy ang kasalan. So ito po yung frustration ito. Dahil mahirap naman ho yung, kung pag-aaralan ho natin, titimbangin natin, mahirap din naman yung ituloy din yung kasal dahil baka sa gabi, dalawa kayong nakasaya. Ay maganda yung maaga pa, ay na-discover na po. So to make the long story short, ito pong nangyaring ito po, ay hindi nga ho natuloy. Kaya pag ako ay meron hong lumalapit sa akin na mga young people na magpapakasal at nagpapakounsel, yung mag-asawa sa yung binata at dalaga, pupunta sa opisina ko, ang ginagawa ko po ay pinapatalong ko yung lalaki. Sabi nung kapatiran, Bishop, bakit mo ako pinapatalon? Eh basta tumalon ka lang. At kasi pag tumalon, alam ko na ho eh kung talagang, pag ang talon niya ho ay tuwid, ang talon, medyo kanyan, mga 90%. Pero pag medyo ang talon niya ho ay paside, delikado. Si Sister Wife, medyo pag-aralan mo munang mabuti. Mukhang malambot ang katawan. Okay. So, ito po ay frustration. Marami hong, ang tawag ko dito, UTI. Nakakasakit ng UTI, umibig, tapos iniwan. So, marami hong di makamove agad dyan dahil masakit. Mapakasakit, Kuya Eddie, sabi nila. Pero, hindi ho gusto ng Diyos na iyan ay iyong ay patagalin. Sapagkat yan ay maaaring makasira ng iyong kalusugan, ay napakarami naman. Brother, sister, at saka brother, marami naman. May 100 milyon ho ang pagpipilian. Huwag kang magmukmuk. Sapagkat kapag hindi talaga yan ang tadyang na nawawala ni Adan, ay bibigyan ka ng Lord. Manalangin ka na lamang. Mas maganda yung panalangin, yung bunga ng panalangin. Mas magandang makasama sa buhay yung bunga ng panalangin. Kaya manalangin ka lang muna ha kung sakaling ikaw ay meron din namang frustration na yun hong batang-bata pa, yung kanyang anak. Talagang sikat na sikat sa eskwelahan. Kasi nung kindergarten, siya ay salutatorian. Pagdating niya ng high school, ay siya ay valedictorian. Di tuwa yung magulang dahil lagi nagsasabit. Kaya lang, pagdating ng college, cesarean. Kaya, frustration din ho yung magulang dahil maganda ho ang pangarap niya eh. Pangarap niya maging doktor, pangarap niya itong maging attorney. Kaya lamang ho ay 18 anyos pa lamang ho ay kabilugan na ho ang tiyan. Kaya kailangan na hong ikasal. So itong frustration nito na nangyayari sa magulang ay kapag ang magulang hindi agad nakapag-move forward, ay maaaring ito ho ay isa sa maging dahilan para sila ay either mapalayo sa Diyos or either mapalapit sila sa Diyos. Pero kailangan ho nating ma-overcome ito sapagkat ito naman ay nangyayari rin sa ibang mga tao. Okay. So ito po yung pangalawang pagsubok na pangkaraniwan nararanasan po ng mga Kristiyano. Pero ito yung pinakamabigat, yung number 3 na aking punta talakayin, yung pong being traitor by close friend. Sino sa inyo diyan na meron ho kayong kaibigan, magmula bata ay magkaibigan ho kayo, pero pagdating ho ng college o pagdating ng kayo ay may edad na ay bigla ka hong sinibat sa likod. At ikaw ho'y tinraidor. Ikaw ho ay ginawa ng hindi maganda. So ito po yung nangyari kay Lord Jesus sa ating Panginoon. Would you imagine, alam ho natin na siya po ay kasama niya yung mga disciples, sina Judas, sina Peter. Pagkatapos ho ay isang araw, magkasalo ho sila sa pagkain, pinupunasan pa ng Panginoon ng kanyang paa. Pero isang araw, alam natin ng istorya na lumabas ho si Judas. Si Judas Iscariote. Tingnan mo yung katabi mo, kung ang mukha niya parang mukhang Judas din eh. Medyo huwag kang masyadong dumikit. Alam mo, sabi ho ng Biblia, sabi ho ni David, our greatest enemy is our best friend. Yan ang aking laging natutunan dito po kay David. Sabi po ni David, Psalm 55, 12-14. Sabi diyan, if an enemy were insulting me, I could endure it. Kung yun daw hong aking mga kaaway, ako'y insultuhin, kaya ko yun.
Sabi niya, if a foe were rising against me, I could hide. But it is you, a man like myself, my companion, my close friend, with whom I once enjoy sweet fellowship at the house of God, as we walk about among the worshiper. Sabi ho ni David, ay hindi bali yung ibang tao na ikaw ay traidorin ng ibang tao. Pero yung ikaw ay traidorin ng isang taong kasakasama mo, araw-araw kasakasama mo, tapos biglang isang araw. Nalaala ko minsan yung kwento ho nung Palaka at saka noon hong Alakdan. Alam niyo yung Palaka at saka Alakdan? Magkaibigan ho sila, matalik. Pero isang araw, nakakita ho sila ng isang malagong damuhan sa kabilang ibayo. Dadaan ho sila sa ilog. At nag-usap ho yung dalawa, yun hong Palaka at saka yung Alakdan. Sabi ho nung Palaka, sige, kaibigang Alakdan, ikaw ay sasamahan kong makaliban doon sa kabila, lalangoy tayo sa tubig, kasi si Alakdan hindi ho marunong lumangoy. Yun lang Palaka ang marunong lumangoy. So sabi nung Palaka, isasakay kita sa aking likod, sumakay ka dyan, at tayo ay ilalangoy kita para makapangain tayong pareho ng damo sa kabilang ibayo. At pagkatapos, babalik ulit tayo. Pag tayo busog na, babalik ulit tayo dito sa ating lugar. So to make the long story short, nagkasundo sila na sila ay tatawid sa ilog. Alam nyo, nung tumatawid na sila sa ilog, nakasakay ho yung Alakdan sa likod ng Palaka. Habang lumalangoy niya, bigla hong naramdaman ho ng Palaka, may tumusok sa kanyang likod. At yun ho ay binight ho siya sa likod. Nagdilim ho ang kanyang paligid. At bago ho sila namatay si Palaka, sabi niya, bakit mo ako tinusok? Sabi ho nung Alakdan, pasensya ka na. Nature ko talaga yan. Basta nagalit ako, nanunusok ako, kaya pareho tayong mamamatay. So meron hong mga ganyang tao na talagang kailangang unawain ho natin talagang dahil nature na nila yung traidor talaga sila. Mahilig ho silang tumira ng patalikod. So makikita po natin na ito po yung naranasan ng ating Panginoon Kristo. At one time nga po nung ako po ay umakyat sa Prayer Mountain, ay lagi ko itong naikukwento. Meron po doong isang attorney na lumapit sa akin na kukuha po siya ng board exam. Pero gusto niyo pong ipag-pray ko siya dahil board exam bilang attorney. Sabi ko sa kanya, sige, ipag-pray kita. Pero sa isang kondisyon, igawa mo ako ng libro, kasi attorney. Marunong siyang gumawa ng libro. Sabi ko, igawa mo ako ng libro na ang title ay The Law and the Minister. Yung batas at saka ang mga ministro. Yun. Kasi may mga pastor ho magaling sa verse, magaling sa Bible, pero hindi ho alam ang batas. Kaya nagkasundo kami na igagawa niyo ako ng libro kapag nakapasa siya. So ang aking covenant sa kanya, ipagpipray ko siya. Pero nung ipagpipray ko na po siya, sabi niya, Pastor, meron po lang akong ipagtatapat sa inyo. Isama na rin ho ninyong aking best friend. Meron ho kasi akong best friend, magmula bata, kaklase ko siya, at kumari ko pa siya. Pero ngayon ho kami 10 years nang hindi nag-iimikan. Dahil one time po, nag-birthday siya, hindi lamang ako naka-attend sa birthday niya. Nagtampo na ho siya. At hindi ho kami nag-iimikan hanggang ngayon. Could you imagine? Totoo yan. Siguro yung iba dito nakaka-relate. Meron din kayong ganyang uri ng karanasan. Na ngayon, yung iyong kaibigang matalik, hindi na kayo nag-iimikan. Kasi nga po, yung ating mga kaibigang matalik, napaka-sensitive niyan. Konting bagay lang nagawa mong mali, magdarandam na yan. Kasi marami na yung naibigay na chocolate yan sa iyo Marami na rin siyang nagastos, marami na rin siyang naibigay na magagandang bagay. Kaya pagka hindi mo siya napagbigyan sa lahat ng mga bagay na kanyang hinihiling, magtatampo na ho yan at napakahirap ma-reconcile ang relationship noong matalik na magkaibigan na nagkaroon po ng conflict. Yan po ang sinasabi ng Biblia na marami rin hong mga pastor, marami din hong alam na hindi agad nakabalik sa ministry dahil din hong mismong mga assistant pastor nila ay nakalaban nila sa ministry. At hanggang ngayon nga ho, baka hindi pa nga ho nag-iimikan Kaya, alam nyo, minsan madali natin sabihin, hindi, kaya ko itong magpastor. Baka pagka nakaranas ka ng katulad ng naranasan ng Panginoong Hesus, na i-traidor ka ng iyong best friend. At ang masakit ho dito, pagka nagkaroon kayo ng heart feeling, nasaktan po ang inyong damdamin, ang pinakamasakit ay yung hindi ka nakapagpatawad. At kapag hindi ka nakapagpatawad, ang tawag yan ay unforgiving spirit. Ito yung dangerous, yung unforgiving spirit sa mga taong nakasakit sa iyo.
Kaya nga sabi ni Pedro, Panginoon, pagka ba kami nagkasala, ilang beses kami magpapatawad? Sabi ho ng Panginoon, 7 times 77. Makita nyo, yun hindi pagpapatawad ay talagang hindi wini-welcome ho yan ng Panginoon. Kaya, pag tayo ho'y nasaktan, marami ho kasi mga pastor hindi ready na masaktan Hindi agad makapagpatawad, hindi agad makamove on. Sabi niya, pambihira, pakain ko pa yan, hatid ko pa yan, tapos ganyan ang ginawa niya sa akin. Hindi po pwede yan, Bishop. Kailangan magdaan siya sa ilalim ng aking bangkay. Ayan ang problema mo, kapatid. Alam mo, kapag natagalan yung hindi mo pagpapatawad, isang araw may bubukol sa iyong katawan. Dahil siyempre, sa tuwing mong malaala yung galit, pumupuyos ang dugo, hindi mag-function ng normal lang yung dugo. At yan ang sabi po ng mga eksperto, yung tinatawag na incurable disease, yung hindi gumagaling na sakit, yung mga cancer, ay bunga yan ng hindi pagpapatawad. Kaya sinasabi nga ho ng Panginoon, if you cannot forgive the sins of other people, your heavenly Father in heaven will not forgive your sin. Mabigat ho yan, challenge, mga magulang at kapatid. Kaya kung ikaw, kapatid, na nakikinig ngayon, ay may ganyan kang kalagayan, may nakasakit sa iyo, naka-open, matalik mong kaibigan, magulang, mga mahal mong kapwa manggagawa. Bago matapos ang mensaheng ito, puntahan mo na. At baka maya-maya ho ay nagpo-formulate na ho yung mga bukol sa iyong katawan. At isang araw ay wala hong makakapagpagaling dyan kahit na sinong doktor. Ang makakapagpagaling lang dyan ay sabihin mong, pinapatawad na kita, pastor. Sa ginawa mong nangutang ka sa akin, hindi ka nagbayad, pinapatawad na kita. Dahil ako ang naapektuhan ng hindi ko pagpapatawad. Both of you, yung nagkasala sa'yo, tsaka ikaw, pareho kayong nakakulong sa tinatawag na unforgiving spirit. So kaya ito pong tatlong ito, mga magulang at kapatid, kung hindi ka man tinamaan ng tatlong pagsubok na ito, ang una yung losing loved ones, at hanggang ngayon ay iyo pang nagdadalamhati ka pa, napakatagal na, ay sinasabi sa ni Apostol Pablo, do not leave the past, forget what is behind. You must move forward. Pangalawa ay yung tinatawag na frustration sa buhay. Lahat naman ng tao nagkakaroon ng frustration. Hindi pa tapos ang labanan. Habang may buhay ka, ay meron pang nakahandang magandang bagay ang Diyos sa buhay mo. Yan yung pangalawa. At ang pangatlong mabigat na dapat ho nating ma-overcome ay yung ikaw ay being traitor by your close friend. Nasaktan ka, nagdarandang ka pa hanggang ngayon. Nako, magpatawad ka na, kapatid. I-release mo na yan. Tawagan mo na yung mga taong nakasakit ng iyong damdamin sapagkat hindi yan makakatulong sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Baka akala mo, pwede mong magicin ng Panginoon. Hindi, si Lord lang kausap ko. Hindi ko lang kailangan makausap yan pa si Lord. Ako, direct ako kay Lord. Hindi ho po pwede yan. Hindi ho po pwede. Kaya nga po si King David nag-repent sa Panginoon. Lord, please forgive my sin. Purify my heart. Sapagkat hindi ho tinatanggap ng Diyos ang tunay na paglilingkod sa Panginoon ay mayroong genuine repentance. You must forgive the sins of other people. Kaya ako naniniwala at nakita ko po sa loob ng aking 20 years of serving the Lord, nakita ko po, marami ho akong kinakounsel, kaya alam ko itong aking kinukwento sa inyo. Marami ho akong mga pastor na kinakounsel na nag-aaway-away. Yung iba hindi kayanin sa 1 taon, 2 taon, 5 taon bago ho ma-reconcile. Kasi magkaibigan ho sila Best friend At naituro ko rin na hindi naman ho tao, hindi laman ang ating kalaban. Hindi ho natin kalaban ng mga pastor, hindi ninyo kalaban si Bishop. Ang kalaban ho natin ay yung mga masasamang espiritu. Kaya, ang aking huling tanong sa pagtatapos ko po sa mensaheng ito, kapatid, nakapag-move forward ka na ba? Nakaranas ka bang mawalan ng iyong mga mahal sa buhay? At ngayon narinig mo ang patotoo ni David, wala na ay di mag-move forward ka na. Do not leave behind yung mga past. Kalimutan mo na yan. At mag-focus ka sa mga pangako po ng Panginoon. Naranasan mo bang ma-frustrate sa buhay? Kalimutan mo na rin yan. Meron pang naghihintay na magandang bagay para kay Lord. At ang huli, kung sino man ang nakasakit sa iyong damdamin, patawarin mo na sila upang ikaw mapatawad din ng Diyos sa mga kasalanang nagawa mo sa Kanya. Mahal tayong lahat ng Panginoon at wala pong mahirap gawin para sa Diyos. Kinakailangan lamang sundin natin ang mga salita ng Diyos para tayo naman ay makapaglingkod. So sabi po ni Pablo sa ating huling talata, sa aking pagwawakas, Brethren, ito yung technique ni Apostol Pablo kaya siya naging matagumpay na lingkod ng Panginoon. I do not count myself to have apprehended,
But one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching out forward to those things which are ahead. Kalimutan na ang nakaraan. I-focus natin ang ating sarili sa mga bagay na pinagagawa po sa atin ng Panginoon. So, stop living the past. God bless you. To God be the glory. Amen and amen.